Hi naman po kayo, ayan o, from the US. Nanonood daw po sila ng mga vlogs natin. Ayan yung nakakadagdag ng energy namin, guys. Kaya pagka nakakasalubong nyo kami, say hi ha. Guys, ayan, iyak ako, promise. Charot. Hindi, nakakatuwa lang talaga. Alam nyo, kapag nagbablog kami, syempre ano lang, kaplastika naman pag sabi namin ayaw namin ng maraming views. Pero minsan kasi parang sa amin yung views is just a number. Yung palang meron sa aming isa, dalawa, tatlo na nagsasabi na nakakatulong yung vlogs namin. Okay na kami doon. So ayun, yeah, we are praying for mas maraming views, mas maraming subscribers. Pero kung hindi, yung palang yung nakakasalubong namin, kayo na nanonood sa amin, kasi sinasabi nyo na malaki yung naitutulong namin sa inyo. Yung parang talagang busog na yung puso namin and masayang masaya na kami. Hello everyone! We're still here in Boracay. But this time naman, nandito tayo sa may other side. Nandito tayo sa may Bulabog Beach. And in this episode, lalakarin natin itong kahabaan ng Bulabog Beach. And then, papakita namin sa inyo saan ba kayo rito pwede mag-stay. Ipapakita namin yung mga beachfront hotels na nandito mismo. Pero syempre, bago lahat ng yan, mag-subscribe po muna kayo sa aming YouTube channel. At i-like at i-follow nyo na po kami sa aming Instagram at Facebook. Ako po si Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. So ayun na nga guys, nandito na nga tayo sa may D-Mall. Ayan yung D-Mall. And then pupunta naman tayo ngayon sa may Bulabog Beach. Dahil doon ko naman ipapakita sa inyo kung ano ba yung mga beachfront hotels na pwede ninyong pag-stayan. So ganun na ulit ang gagawin natin guys ha. Ipa-flash na lang namin sa screen ninyo yung price niya. So ito yung D-Mall, tawid lang kayo. Nandito yung nakalagay na Boracay na signage. Ayun yung tinatawag na lake. And then diretso lang, papunta na to ng Bulabog Beach. And so is here. Hi guys. So ayun yung BPI. Basta punta lang kayo rito sa may unang-unang kanto. Kanto pa tawag dito? Eskinita. Corner. O basta yun. So tatawid lang kayo. Tapos may makikita kayo ritong Andox. Ayan yung Andox na favorite ko nga. Kasi nga, dyan, hindi masyadong matao. Tapos malaki siya. So ito na kagad yun guys. Pakita ko kagad sa inyo. So ito, diretsuhin nyo lang to. Ang pinakadulo nito, Bulabog Beach. Yeah, so after 5 minutes walk from D-Mall, nandito na tayo sa may Bulabog Beach. Ito na yung Bulabog Beach. And guys, ang daming tao. Dati hindi naman ganun karaming tao. And you know why? Kasi dito na daw yung mga water activities. Kapag habagat season, dito na yung water activities. Tignan nyo guys. Kung gaano karaming tao. Ito guys, oh. So dito tayo yung mga water activities. Ay, nandito yung crystal kayak nga guys, oh. See? Kasi kung gaano kalakas yung alon doon sa may White Beach, gano'n naman dito, napakapayapa. So dito na nalipat. Hello po. Ayan, so tignan nyo guys, nandito yung water activities. Nandito yung crystal kayak. Kasi dito payapa yung dagat. Kasi di ba dun sa may kabila, kapag habagat season nga, sobrang lakas nga nung alon. And then yan guys, nandito yung mga island hopping, nandito yung Bangkanda. So dito yung dito kayo magdadak. Kapag ka hindi habagat season, doon sa may station 1 and then station 3 yung pinaka docking area. So ngayon ito, nandito siya. Kaya no wonder, ang daming tao guys. Actually, ang daming tao talaga. Guys, grabe, sobrang kalmado talaga ng tubig. But anyways, tara na. Let's go back to business. Ipapakita namin sa inyo kung ano yung mga beachfront hotels na pwede ninyo ditong pag-stayan sa may Bulabog Beach. So guys, hindi kayo rito malulungkot sa may Bulabog Beach ha. Kasi, ang dami na rin ditong tao. Tapos maganda rin yung beach dito. Tapos yun nga, edi kung gusto nyo i-enjoy yung White Beach, it's 5 minutes, hindi, 5 minutes dito, papuntang D-Mall. O pagpalagyan natin 10 minutes na sa may White Beach na kayo. At least dito, mas tahimik lang ng kaunti. Kasi wala rito mga restaurants, masyado. Meron din naman. Tapos konti lang din yung mga hotels dito. So ayan na nga, speaking of, maghahanap na tayo ng mga hotels na nandito sa may beachfront. Actually, yung mga Lucas nandito rin sila. Ayan, yung mga Lucas sa bata, naglalaro sila dyan. So ito na, ang first natin na hotel. Hotel na ba ito? Hindi pa pala, restaurant pala. So hanap lang tayo. So may mga coffee shop na rin dito guys. So, guys, grabe ang daming talagang tao. Grabe, nagulat ako. Kasi
Oh, parang sailing. Dito nga lahat. Tapos yung ano yung nakatayo, yung board. Ano tawag doon? Paddle board. Ano ba tawag doon? Paddle board ba tawag doon? O, alam nyo na yan. Hindi kami ano sa ganyan. Huwag nyo na kaming i-bash. So ito actually, pagpasok nyo dito, may mga hotels din dito sa may loob. So, parang dito rin ata yung Lazy Dog ata yun. Nakikita ko yun. Pero ano yun, parang more on, ano tawag dito? Bank beds siya. So, lakad lang tayo. Wala kasi mga pangalan yung mga hotels, guys. Ano ba pangalan ng mga hotels na to? So, ito, ang sure ako na alam nyo, yung Seven Stones. Ito yung Seven Stones Boracay, guys. So, ito yung Seven Stones Boracay, guys. So, for sure, kilalang nyo yan. So, dito sa may Bulabog Beach, isa to sa may pinaka-popular hotels dito. Ayan. Seven Stones. So, pabago-bago yung price niyan. Nung nagsisimula pa lang magbukas, alam nyo, nakakita ko dyan ng price na 1,200. Tapos ngayon, tinitignan ko parang nagti-3,000 na, nagpa-5,000 pa nga minsan. So, ito yan. Seven Stones. Malaki rin ito, guys. Maganda din siya. Guys, ito yung pinaka-beach area ng Seven Stones. Ang ganda rin, guys. Yung pinong-pino din yung buhangin na puti. Mas grabe talaga, naloka talaga ako. Sobrang kalmado ng tubig talaga dito eh. From ano lang, ikagagalo lang natin sa may White Beach, napasargaw na yung tubig eh, yung alon eh. Kasi doon napakakalmado. So next hotel natin dito sa may beachfront ng Bulabog Beach ay ang, itatanong pa natin, hindi namin. Ano to? Ito Palasa Private Residences. Ayan. Ito yun guys. Oh, 1, 2, 3. So 3 floors siya. Pero feeling ko 2 floors lang yung ginagamit for accommodation. Parang itong ibaba para sa restaurant din ata. So ito guys, meron din siyang balcony. Diba? Pagbukas nyo ng curtains ninyo, makikita nyo kaagad yung Bulabog Beach. So lakad pa tayo. Ito guys, kilala din to. Ito, titingin ko lang nito, nasa 2,500 to. Yung Banana Bay Boracay. So ito guys, yung Banana Bay Boracay, nandito din yung sa may beachfront. So ito, one time, naisipan ko sanang mag-book dito. Kaya lang, nung nag-book na ako, awa naman ng Diyos, biglang may nakipag-collaborate. So hindi rin natuloy. So sana next time, kapag nagpunta uli tayo dito sa may Boracay, makapag-stay na rin tayo dito sa may beachfront ng Bulabog Beach. So ito yung Banana Beach Resort. So lakad lang tayo. So ano to? Ano pangalan? Neo Ohana East Bay Apartment. So hindi ko alam guys kung nakikita niyo yan sa Agoda. So hanapin natin. Basta sa Agoda. Agoda yung gagamitin natin na reference para uniform. Hindi. Pero guys ha, ano lang din ha, advice lang ha, gamitin nyo rin yung AirAsia nyo paminsan-minsan. Ganito yan. Sa totoo lang, may times na mas mahal yung AirAsia kapag nag-book kayo doon ng hotel. Pero, meron kasi silang mga promo. So, kapag walang promo yung AirAsia, hindi ako sa kanya nagbubook ng hotel. Kasi minsan may difference na 300, 200, ganyan. Pero minsan naman kasi bigla siya nagpo-promo. Bigla siya may promo 600. So, kahit mas mahal siya ng 200 pesos sa Agoda, kapag may promo naman siyang 600, imagine, makakatipid din tayo ng 400 pesos. Next, ito na yung Levantine. Guys, ito yung Levantine. So, ito din. Siguro nagre-range dito ng 1,800, 2,000. Parang last time nakita ko nasa may 2,000 pesos siya. Yung overnight niya. So, ito rin Levantine. Ang ganda rin ng review nito sa may Agoda. Here's Levantine. And karamihan ng makikita nyo rito nagbubook, puro mga foreigners talaga. So, siguro yung iba talaga mga foreigners, ayaw nila dun sa may White Beach kasi nga maraming tao, maingay. At least, kung gusto lang nila dun pumunta para mag-party-party, punta lang sila dun. And then, balik na kagad sila dito. Diba? Para mas tahimik sila. So, hello! Puro mga locals sila, diba? And then, puro mga locals dito karamihan. So, ito, after ng Levantine, wala ritong hotel kayong makikita. So, diretso lang to. Wale. So, ganun siya. Kaya, konti pa yung mga beachfront hotels dito sa may Bulabog Beach. Is after ng mahabang lakad na walang beachfront hotel, eto na yun. Nandito na kaagad tayo sa may
Aqua Boracay. So if I'm not mistaken, dito sa may kahabaan ng Bulabog Beach, ito yung pinaka-expensive. And then, ito yung pinaka-maganda yung rating. Kasi guys, di ba nakapasok na tayo dito last time? Maganda talaga rito sa may Aqua Boracay. And then, tignan yung beach front nila guys. Grabe, yung buhangin. Tapos alam niyo yung maintain na maintain. Yung siguro minsan may mga alaglag ng dahon o whatsoever. Pero alam mong nililinis nila. Ayan o, talagang wala ka talagang makikitang kalat or dumi. And then, eto siya guys, Aqua Boracay. So, nung last na punta natin dito, wala ito. So, ito nga siguro yung kanilang wind barrier or yung wind breaker nila. Pero kapag hindi habagat season, wala yan. So, kitang-kita nyo kaagad talaga yung full area nila. So, look guys, kay Aqua Boracay. Kung nung last time na chinek ko yung Aqua Boracay, nasa may 6,000 pesos. Included na yung breakfast for two. So, dito lang tayo sa may beachfront niya, sa harap. Uy, taralit! Nag-aya ng kasama yun. Sana nag-vlog, mahiyain yun. So, eto guys, nandito ngayon yung mga magpaparaw sailing for sunset. Ito, dito sila ngayon na mga nakadock. Ayan, pero ngayon wala pa. Naisip ko, paano makakapagparaw sailing ng sunset? Usually ang sunset nandoon sa may White Beach. Kaya siguro kung makikita nyo, parang ang daming nakaparada pa. Magpa 5 o'clock na, pero wala pa nagsa-sunset na paraw sailing. Kasi nga, siguro alam nila, basta dito sa may Bulabog Beach, ganito guys, dito maganda yung sunrise. Pero kung sunset, doon naman siya may maganda sa may White Beach. So guys, ayan mo. Nakakatuwa. So dapat pala, ganito na lang. Kung makikinig lang naman kayo sa advice ko ha. Sa advice namin. So kapag pupunta kayo rito ng habagat season, dito na lang siguro kayo sa may Bulabog Beach mag-stay. Kung yun ay hindi sa inyo issue na wala kayo sa may White Beach ha. Pero yun nga, pwede rin naman kasi na nandito kayo sa may Bulabog Beach. And then lakad lang kayo ng 10 minutes, nasa may White Beach na kayo. At dito, mas mura yung mga accommodation dito. Kahit yung mga beachfront hotels dito, mas mura kesa doon sa may White Beach mismo. Guys, nakikita nyo ba? Ang dami pa mga turistang dumarating. Oo, di ba? So parang dito yata ang mas sikat kapag kahabagat season. Ayun na guys, so nakita nyo ba? Ang daming Koreans. Magpaparaw na siguro sila. Ayun o. So nandito din yung mga, ano tawag dyan? Mga tour operator ba? Tawag dyan. Ayan, pati yung mga boatmen, nandito sila. Ay makita yung mga naka-uniforms. So, ang daming tao dito ngayon sa may Bulabog Beach. Nagulat talaga. Ano guys, yung mga naliligo. Ang babaw ng tubig. Grabe. At na yan, oh, ang dami lang nakatambay. Diba? Ang saya pa rin sa may Bulabog Beach. Kapag habagat season. So, syempre, ay, nalaglag pa si Kuya. Diyos niyo. So, ay, sorry naman. Chismosa. So, punta tayo doon sa may, sa may famous na bended tree. Dito sa may Bulabog Beach na lahat na lang kailangan nagpapapicture doon. Anyways, kasama nga pala itong Bulabog Beach kapag nag-land tour kayo dito sa may Boracay. Guys, ito na yung sinasabi namin sa inyo. Ito na yung bended tree dito sa may Bulabog Beach. So kapag nagpunta ka ng Bulabog Beach, kailangan makapagpapicture ka dyan. Yes, so ayan o, may mga nagpipicture sa inyo and then meron din dyang magkukuha sa inyo ng picture, ganyan. Tapos merong aalalay sa inyo, basta abutan nyo na lang kahit paano. Andyan yung bamboo stick nila. Oo, yung bamboo stick, doon ka hawak para makaakyat ka dito. Ayan, makaisyoso tayo. Tumingin tayo ng behind the scene. Ay wait lang, tumabi tayo kasi baka mamaya nagiging extra pala tayo sa may nila. Ayan, hi. Kita pa tayo ng mga subscribers natin from the US. Ayan. Hi naman po kayo. Ayan o, from the US. Nanonood daw po sila ng mga vlogs natin. Ayan yung nakakadagdag ng energy namin, guys. Kaya pagka nakakasalubong nyo kami, say hi ha. Yan. Thank you po. Guys, ayan. Iyak ako, promise. Charot. Hindi, nakakatuwa lang talaga. Alam nyo, kapag nagbablog kami, syempre lang, kaplastika naman pag sabi namin ayaw namin ng maraming views. Pero minsan kasi parang sa amin yung views is just a number.
yung palang meron sa aming isa, dalawa, tatlo na nagsasabi na nakakatulong yung vlogs namin. Okay na kami doon. So ayun, yeah, we are praying for mas maraming views, mas maraming subscribers. Pero kung hindi, yung palang yung nakakasalubong namin, kayo na nanonood sa amin, tapos sinasabi nyo na malaki yung naitutulong namin sa inyo. Yung parang talagang busog na yung puso namin and masayang-masaya na kami. So nakaka-happy naman. Na-happy na nga kami dito sa may vibe ng Bulabog Beach. Kasi tingnan nyo talaga guys, naloka talaga ako. Ang dami talagang tao. And itong Bulabog Beach kasi guys, hindi siya ganun kalaki. Kaya kapag maraming tao, makikita nyo talaga siya kaagad. Na parang crowded na crowded kaagad. So bukod doon, ayan, ang dami pa natin nakita ritong mga subscribers natin. So we are so happy. Guys, it's 5:15. So paalis na tayo dito. Naghahabol tayo. Pabalik na ulit tayo sa may White Beach kasi nandoon yung sunset. So we are praying na makakita tayo ngayon ng magandang sunset. Kasi kahapon, hindi kami nakapag-sunset. Sobrang pagod. And then rat sa vlog. So ngayon naman, magsa-sunset naman tayo. So ayan, sana po nabigyan po namin kayo ng idea na ano ba itsura ng Bulabog Beach. So ayan dito pala talaga ang mga ganap kapag habagat season. And of course, sana nabigyan din namin kayo ng idea kung saan magandang mag-stay dito sa may Bulabog Beach. So ayan po, maraming salamat po ulit sa inyong panonood at magkita-kita pa rin po tayo sa mga susunod nating Boracay Travel Vlogs. Bye everyone!